fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacuran Closas. Word on fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, please forgive us. Bless our church leaders and authorities. Bless our benefactors, donors, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, Amahan, ibubo mo, gadto kanila. Bless our government officials, government leaders. Father, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia. Our ongoing expansions, our management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, please bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacy and ministry to the less fortunate, our advocacy to our environment, advocacy for the progress and prosperity of all your children on this earth. Father, bless Altia Business Center, my loved ones Alma and Tia, and the rest of our family members. Bless the Wishes of Love community. Bless all birthday celebrants, nagsalog ng anniversaries, nawadaan sa paglaong o pagtuo, liguna Amahan. Tanang nag-ablis lang radio ug TV, panalagini, pabatia, sa imong gugma, sa imong presensya, di ining takna. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, disasters of our lives. Amahan ni kapang sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atin, sa baga, sa kidney, reproductive defect, muscles, tissue cells, sa panis, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system. Head to foot, Father, please repair, restore, heal us in Jesus' name. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, comfort us. Santa Maria San Jose, San Miguel Arcangel, Anthony de Padua, Pula Anthony Olsons Barabos, blessed, please be with us, pray for us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 7, 31 ngadto og 35. Sa Jesus mipadayon pagsulti. Karon sa unsa ko'y tandi ang katawhan ni ining panahuna, sa unsa sila may sama. Sama sila sa kabataan na nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami huli apan wala kamo mosayaw. Nag-awit kami alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Niyan ni si Juan na magbubunyag o wala sa mukaon ug pan o wala mo inom og pino unya mingon kamo, giyawaan siya. Niyan ning anak sa tao ug siya mikaon ug binom udya mingon usab kamo. Tanawa dako sa kaon ug palahubog, higala pagyud siya sa mga maningil sa buwis ug sa mga kasasala, apan bisan padiini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Today we are remembering Saint Cornelius, Pope, with Saint Serpian, Bishop Martyrs. They were both killed for what ground? Tungod kay dunay mga Catholic members na mi gawas, mitudlo ug laing doktrinag pagtulunan nga ilang gipasaylo. Apan ang ubang mga obispo, ubang mga pari
oppose their decisions nga ilang dawaton pagbalik ang mga heretics moinungdan nga giluto sila ug gani miabot sa takda sa ilang kamatayon. Prior to their assassination sa ilang beheading, ginuwat kining maong mga santos nagampos Ginoo nga panalanginan amo patay kanila. Wow, kung atong tanawon ng ilang kinaiya pagkanindot. Ngano ang mga nasayop, ang mga nasipiyat, ang mga makasasala silang panahon, ilang gitagaan ug luna na may balik sa atong simbahan ug sa Dios. Hopefully, these attitudes niining mga santos katong giandom Saint Cornelius ug Saint Cyprian will become our model sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw nga membros tong pamilya, silingan o mga tao sa katilingban nga atong gipuy-an ato unta sila nga i-welcome kumubalik sila sa Ginoo atong agakon, atong tabangan. We are born on this earth not to compete but to complete each other. In other words, we are born to help each other, labi na ang ilang kaluwasan. And you know what? Another legacy nga gibilin ng duha ka martyrs sa wapas na patya ilang gipanalanginan ng ilang mga killers. Kini ang atong hagit. If we can bless, we can pray for the forgiveness sa mga tao na nagtamak, nagsakit, nagpasipala kanato. Saint Cornelius, Saint Cyprian, tabangi mi nasama ninyo among tang higugmaong makasasa aron may balik sa Ginoo. Tabangi mi ang among makaaway, among panalanginan ug iampos Ginoo. Iampo kaming may mga problema, mga pagsulay, mga gipas-as kinabuhi. In Jesus' name, Amen. If ever you are blessed and touched by our ministry, please pray and support us financially. For the full copy sa atong mga episodes through DVD, please inquire and have a booking of this book. Grab your order. Sanglit under production kining maong libro kay ta kaapas sa pagproduce tiini. 25 inspirational insights to make your soul incredible. Rest assured, kung inyo ning basahon sa kasing-kasing, ako kumbensado na ako kay nigtabang sa paglambo sa inyong espirituhanon nga panginahanglan. For your appointments with me, for your different concerns, please call or text 0918-714-8435. By the way, some are sending their friend request on Facebook, but ang atong Facebook puno na, niabot sa maximum na allowed number sa atong mga friends. O nang di na ta ka-accept ninyo, please follow me sa atong duha ka-active nga fan pages, ang Oasis of Love Bohol and Edsel Clusas fan page. Like mo, follow mo, in order that everyday makadawat mo og fresh gospel ang atong gipangsuwat sa newspapers. Presently, I'm writing already in 5 newspapers. 3 sa Bohol, 2 sa Mindanao, and 1 magazine in Cebu, monthly. Ang Mindanao daily. Ang Bohol, we have 2 newspapers daily and 1 weekly. And another radio station is offering me to have a daily broadcast, a daily reflection in our gospel. Kung itugod sa Ginoo, I know, iyan ang kabubuton. Because our ministry expanding is getting stronger, locally and satellite.
And you know what? Ang ako lang, there are many people who are now commenting, sending their different concerns diya sa internet. By the way, please, if you remember, ang akong email address, na-close na ang akong original email address tungod kay, I don't know, kung naunsa na. That's why I have a new email address or Gmail, edselclusas89@gmail.com. Kung gusto mo padangat sa inyong mga pangutana, concerns diya sa internet, or else please chat me, send your messages sa Facebook, follow me on YouTube atong mga episodes di on air usab sa internet. Then, thank you sa mga nagsunod sa tuwa every 3 AM, matag buntag. Some people, wherever I go, means the brother, you know what? Ikaw among gimatan, ha? Ang ila ding buti pasabot silang pagbangon sa siyang kabuntagon, ako ang ilang gikauban. Ang pulong sa Ginoo, ang ebanghelyo, teleradio, every 3 AM sa radio. Because TV6 is our 24 hours broadcast. Kompleto ni na misa, na ay oras ang mga dili katoliko, and ang maximum hours gihatag na sa atuwa aron makawali ta, maka-play ta sa atong mga activities outside, including our outreaches. By the way, our outreach will be shown in Luloy. Please, if you are interested for the necessities of our less fortunate, drop your helps here at San Miguel Compound. Any person here, butang ilang pangalan ninyo para nga atong ma-recognize. Pwede mo hatod bugas, goods, kay ato man ang parisan o pagkaon. Kay ang bata makakaon sa pagkaon natong dalon, iniguli sad ang ginikanan makalungag bisan kasa nga kananan nga makadugtong tangadto kadila. That is a big deal already. Kung para nato natural, for me it's very natural na lang ang pagpangatag because we are doing this more than 2 years. But I know in the heart of God this is big deal. Labi na ninyo nga mga mangyatagon. Kabalo ko, this is my conviction. Ganahan mo muhatag sa mga kabus. Kabaw ko gusto mo tabang sa atong ministerios mga kabus in behalf of the GD Foundation. Do it. Our latest givers, thank you to Tay Tony with my Lord is in heaven, Tony Madira. Kabalo mo every month. Pila ka tuig? 7 years. Tay Tony is helping us with his family. Successful ning amahan, successful parents, kang iyang mga anak, doktor, CPE, whatever nga mga kasiklasing professions. 7 years, siya nagsuporta sa tuwa. Dinag ko. Thank you so much, Tay Tony. And thank you also, Tay Mawi, Anay Tiri Bantilan, kaubang Kumaring Midrid sa Natasha Abon Center, our business partner, amigong inahan, ug Tay Mil Aguilar, naslay mall, with Agaw Chupi, naslay malls, Giuang, Kumaring Inching, Tay Limon, Dumins Albino, thank you. Kuya Dodong, kung gusto mo og dikarga, adto lang mo sa Teero, Pangidas Dulang Albino. Yesterday, I would like to express my heartfelt thanks sa mga taga-PCE, Philippine Coconut Authority, sa hundreds of coconut seeds nga ilang gihatag sa tuwa for our ongoing farming sa Altia Farm in Alicia. Ato ning giandam tanan tungod kay si Brother Edsel na ning kamot nga mag-experiment o kasi klase nga tanom. In fact, nag-experiment ko og Bombay ni click dito sa ato experimentation kanuna. Nagpaturok tag mingustin, ubay-ubay ng miturok. It's amazing. It's a very productive or fertile soil ang yuta nga atong gitika dining panahona. With your prayers, ibaw ko kalipay sa Ginoo nga kining dapita mapuno nig tanom. Kaya ato maning gi-cultivate pag-ayo ning panahona. Thank you also Arnie Luwana. Makinano na Juana pagpalain ka. Tibuok pamilya nagtabang sa tuwa. With Moisesa, yung igsoon yung mga anak,
pagpalain si Jisrael. Then nay Fortunata Goldie with Taitinay Taidiltan Dagag Resort sa Anda, tapat sa Anda di Boracay. Thank you so much sa inyong undying loyalty to our ministry, to these works of God on this earth. Pagpalain kayo. Thank you also sa Tumimi Regino in Pangdan with Crisons, nanindag gold nga cookies with bilgings. Merspin, thank you sa assistance sa atong mga gibuhat. And Toydos. Nay Maria pagpalain, Kumaring Narsing, receive your complete miracles. Do prayers to Edna Villas, business partner na to, Nay Nida Escobilia, with her daughter, Attorney Esther, our legal counsel. Thank you. With Attorney Pruni Madrona. Mao ni mga nag-back up sa tuwa in legal matters, aron nga solidog lig-on ang atong existence tining katining bana. Ayaw man na. Natay mga legal counsels nga atong kuyog sa atong panaw. Kundi man para nako sa mga ministry members nato nga nanglag legal counseling advices, I am endorsing these two great lawyers in our society nga mahimo ninyong legal counsel aron nga giyahan mo. Kaya ako nakatunan sa law, dili enough. Ang ako lang for my personal consumptions mo nang I earn that different units sa law, pero I advise adto mo sa mga abogado. So, salamat kayo ninyo, pagpalain kayo ng Diyos for your support. Unmentioned people, I ask pardon. You're deep inside in my heart. Apil mo na kog ampo. Thank you, Public Market in Agna, Biblictionis, and the rest of the companions na nag-broadcast ta karong orasa, ilang yablihan uban sa Romjic Waigos de Esquina o sa mga eskina pa asa nagtingog ang atong programa. Please allow the words of God nga makapenetrate sa mga silingan ninyo. Oasis Retreat is coming soon. Please inquire for more details. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa comparison ni Kristo, may tungod sa katawhan in His generation. According to Jesus Christ, sama sila sa mga kabataan nga nagyampungad sa merkado. Kining merkado, we know it already, the place where we can get everything atong gikinanglan for our physical necessities. Avenue, dapit, lugar, lokasyon, diin adto ta makapalit sa atong pagkaon para sa atong lawas. And the people from remote areas are coming down here in our metro Hagna or else wherever you are sa inyong sentro sa komersyo ngano either magtinda sa ilang mga lagutmon, sa ilang mga produkto or else mamalit. Sa kining merkado dapit ni diin anha ta mukuha sa unse atong mga panginanglan. Ingos Kristo, ang mga tao, muras mga kabataan nga nas merkado, nagyampungad, na diha gatapok, na diha ga panginabuhi. And you know what? There's no wrong with this. And you know what? If I will analyze this, kining punto ni Kristo is reminding all of us nga kining atong pagsigi og ana sa merkado aron magnegosyo, mamalit, di na dautan. Malipay Ginoo nga baskog ta makakaon, lipay Ginoo magnegosyo ta, lipay Ginoo nga manginabuhi ta, lipay Ginoo maninda ka bisag unsa as long as kana legal, matarong, makahayo, lipay Ginoo na. Kay kini mga bata bitaw in nature kinanglan man ni
sila pakanon, suportaan, kinanglan man ni agakon, kay kining mga bata, dependence ni sa ilang ginikanan or anyone nga nag-feed nga do kanila. Mao ni description ni Kristo sa tao nga murag bata ngano tungod kay manguha man ta sa atong panginanglan diha sa merkado, kwarta o nang maninda ta, or else pupalitag pagkaon, bugas, sudan aron ta mabuhi. You know what? Kining avenue where we can get everything atong gikinanglan is the avenue initiated by God for your favors, for your benefits, for your considerations, para sa imong kayuhan. Ingani ang Ginoo pagmulihok mangita sa dapit avenue, lugar diin adto kaniya dalhon aron ka makapalit, makakaon, makakitag panginabuhi. Di ba ang merkado man ang pinakabibong dapit sa usa ka lugar kay adtong mga tao magtapok, maninda, magnegosyo, mamalit, kay naa di ang mga tao ana maka-earn of income. You know what? Mao ni gusto sa Ginoo. Ang atong attitude is like a child. In Matthew chapter 18, 1-4, ingon si Kristo, unless you will become like a child, you cannot inherit the kingdom of God. Meaning, kinanglan muratag bata og kinaiya. According to centuries of Jesus, kinanglan doon tayo pagka childish attitudes, kanang pagka bata ba, dependence, muras mga bata nga nas merkado, meaning ang mga bata dependent sa unsay naas merkado. And you know what? Di lang bata kita, ang mga tao, kitang mga adults, kitang mga matured, giulagway ni Kristo sa mas mga bata nga dependent sa mga butang ng kalibutana. And you know what? Di na dautan. Why? Tungod kay kanang mga butang nga atong gigamit ang tag-iya ni ana ang Diyos. Meaning, in other words, tanan natong gikinanglang kwarta, pagkaon, bugas, sudan, tanan natong ginegosyo, abot sa yuta, abot sa tubig, abot sa imong uma, abot sa imong pagpaningkamot, anything, everything nga imong ma-convert into money, into cash, as long as it is good. Iya na si Ginoo. Tanang gipaymugsos Ginoo ning kalibutana iyaha for a purpose. Proverbs 16 verse 1-4, tanang gipaymugso na hitabo yes Ginoo. So patanang butang nga atong gikinanglan matag adlaw nga maka-benefits ta, beneficial for each one of us, iya na sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo kanang muratag bata og attitudes ba nga dependence to the source of all these things that we are acquiring, inquiring, that we are gaining, that we are getting. Gustong Ginoo nga muratag bata og kinaiya, magyampungad sa Dios nga tag-iya. Kanang kwarta dili na iya nis kalibutan, iya nas Ginoo. Pagkaon, bahandi, butang, iya nas Ginoo. And you know what? In telling you this scenario, I would like you to come to the point that you can realize unsa kadako ang gugmas Ginoo sa matag tao. Why? Tungod kay di sa gustong mapasmo ka, gutmon ka, di sa gusto nga wa kay kanon, di ka kitag kwarta. Muna kining merkado is an avenue created by God, not by man. Ang tao gitagaag wisdom, ideya nga pagama mo merkado aron anak mo magtapok, magnegosyo, mamalit. Pero you know what? Ang Diyos mao ang gamugna niini. Kay tanang butang sa kalibutan, ang Ginoo man mao'y gamugna, gatukod, gahatag og permiso. So pagkamong mga negosyante, kitang mga business-minded people, kitang naningkamot to earn, kitang nagbaligya og mga produkto aron ta maka-earn, aron ta makakaon, mabuhi, kana gapakita na sa gugmas Ginoo para kanato gitagaan tag merkado, the place where we can get our necessities for our physical bodies. But you know what? If we will try to look on the other side,
Di lang merkado gigamas Ginoo for our physical necessities. Naidapit avenue where we can get also our spiritual necessities. Santos nga Eucharistia, our church, our different sacraments, different prayer meetings, kining atong programa is like a market where you can get all spiritual necessities, all spiritual vitamins, all spiritual nutrients, the spiritual foods nga inyong gikinanglan sa inyong espirituanong kinabuhi, because according to Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone but by the word of God proceeded from his mouth. Sado pa, kung ang Ginoo ga-initiate nga dunay dapit where makuha nato ang atong panginanglan for our physical necessities, nasa'y gamang Ginoo o mga avenues, lugar, asa nato makuha ang panginanglan nato sa atong spiritual. Pero you know what, I would like to tell you, morning akong analysis, daga nato very much particular na sobraan ta ka particular niining merkado sa kalibutan nga diin ang atong panginanglan for our physical adto nato makaplagan. Pero sa merkado where we can get our spiritual nutrients, daga nato walay pakialam, never mind. Manang for me, ang akong simple kayo nga advice, please balance your individual life. Kung nakay panahon itong merkado, maninda, magnegosyo, nakay panahon, mangitag kwarta, mamalit, tagay pong panahon ang imong espirituanong panginanglan, sud sa misa. O di ka Katoliko, apil sa inyong krusada, sa inyong mga gathering, sa inyong kasiklasing denominations. Tagay kay giunan na ang pongs Ginoo makasulod sa inyong galaman. And you know what? This is what I notice. Some vendors, some business people, businessmen and women, kabalo mo, while having their ongoing businesses sa public market, ilasang gipaminaw ang atong programa. Meaning, ilang lawas, at the same time, ilang natiman, kaya nag-ilan kung silang income, ngita kung silang kwarta, namalit sila, at the same time, they're listening for the enrichment of their souls. And if you will reach to this point, ako makaingon, nga niabot sa punto nga imong nabalanse ang dagan sa imong pagkatao. Kinanglan, balance ang atong kinabuhi. Moadto tag merkado, magnegosyo, mamalit, pero ayaw kalimte nga musud kag simbahan, musud kag adorasyon chapel, musud kag nay misa, maminaw kas atong programa, apil kag permitting sa inyong religious organization sipang apilan, kaysa ingon, mabalanse nimo ang imong kinabuhi. Mabalanse nimo ang imong pagkatao. You know what? Kining mga bata nga nas merkado gayang pungad, usa kini kaulagway sa gitawag og pagka-dependence nga ang tao without anything, everything ay ang makuha aron siya makasurvive, dili siya mabuki. Ingana ang bata. Kung ang bata way ginikanan, kita ninyo magpalimos pero luoy ang kaugmaon. In other words, kung ang tao madetach, masiparit sa unsay iyang gikinanglan, luoy maganto sa tumang kalisdanan. In other words, ang tao nga masiparit, malayos Ginoo, luoy. Proof, Luke 15, the prodigal son, buhong siyang amahan apan voluntarily miikyas kadugaya na urot yang kwarta, bahandi yang kaptangan, unsay yang gibuhat, nagalaga sa mga baboy. And what happened to this person, the prodigal son, nakarlay siya nga nagkaon na lang siya og pagkaon sa baboy, whereas salidto pa siya siyang amahan buhong sa tanang pagkaon. Ang separation niya between his father mao ang nagdala niya og disaster, mo nagdala niya
o famine, scarcity, hunger. Kini ang akong point. Kung malayo ka sa tinubdan sa unsay imong gikinanglan aron ka mabuhi both physically, spiritually, kita may luoy. Mao nang our gospel is reminding us, impossible mura tagbatang nagyampungad sa tag-iya sa unsay atong gikinanglan. Ang producer sa merkado ang Ginoo, ang producer sa simbahan, ang producer nining Santos Eucharistia, sakramento, nining pugtulunan nga mo ang Ginoo. Ang concept, if you know how to balance your individual life, mura tagbatang gayang pungad. Ang word gayang pugad, kanang gaabang ba? Gaatang? Gahuwat? Dependence good, watuan. Kung maabot sa point nga ingani ang ato mentality, nga naghuwat kas Ginoo, nga paboran ka, naghuwat kas Ginoong tagaan kag avenues, ideya, makakwarta ka, makakuha kag panginabuhian to survive, diabas merkado or in somewhere, kana mo'y gustong attitude sa Ginoo diha libo. Nga mura kag bata, you cannot live alone. You cannot live with your own power and capacity. You cannot live independently. God wants you to become dependent on His love, providence, and mercy. Mao ang gusto sa Ginoo nga relasyon tali nato og niya. Nga murtag batang gayang pungad. Murtag bata nga gawat takanon. Kung maabot sa point ingana ka, iblis kas Ginoo, tagaan ka dagang kwarta, tagaan ka dagang paagi imong crops, dagkog abot, imong pangisda, dagagkuha. Remember, sa Luke chapter 5, ingon si Kristo, Pedro, itaktak ng bukot, ingon sila, wa may kuha, Ginoo. Tibo gabi, ingon si Kristo, itaktak, pagtaktak, kay sugo ni Kristo. Nagdepende na sila sa kuman ni Kristo, sa panabang ni Kristo, aron daghanag kuha. Meaning, ang ato diyang physical necessities, ang atong material necessities, di na dautan. Kung moabuta sa kinaiya attitudes, batasan, nga murtag batang gayang pungad sa Ginoo, kanagulat ta nga panalanginan, paboran, inkrisan ang unsay atong panginabuhian, ang unsay atong gipangimo, mao nang develop, nurture this attitude within you, nga mahimo kang dependent sa Ginoo, nga may tag-iya sa imong kwarta, panginabuhian, negosyo, sa imong uma, sa imong panginabuhi, whoever you are. Kung maabot sa puntong dependence ka na, kanang di na ka mabalaka ba sa unsay flow sa imong panginabuhian, tungod kay nagsalig ka sa Ginoo nga si tag-iyas imong negosyo, si tag-iyas imong yuta, si tag-iyas sa tubig, si tag-iyas sa tanan. He can give you everything. But why sometimes bisag yun sa tug panginabuhis merkado, kapos manggihapon? Bisag yun sa tug uma, wa may klarong abot? Kasuway ko ana. Bisag yun sa tug pangisda, using your expertise in fishing, but still only few. Kasuway kong pangisda, pila ra ka buok ang kuha. Pangutan ako ngano. You know what? Tungod kang Ginoo makakontrol nga pwede niyang dili i-prosper imong panguma, ang imong pangisda, ang imong negosyo, ang imong profesyon, ang imong panginabuhi. But you know what? Kining pagkontrol Ginoo is just temporary. Why? Because if He can see you ng imong attitudes, dependence ngadto kaniya, murag bata, gasalig, gayang pungad ngadto kaniya, He will release all the favors, blessings, increase sa unsay imong gikinanglan, sa imong negosyo, umahan, sa imong panginabuhi, sa imong pangisda, everything nga naa ka, where you can get everything ay imong gikinanglan, pwede nas Ginoo panalaginan, paboran. Kanusa sadyang makita niya ang imong attitudes nga na-develop, na nurture, may mature, na dependence ka na ngadto kaniya. My point is, instead sobra ka og kaatat sa bahandi, panginabuhi, negosyo, panguma, professions timo pangisda, baliha ang imong panglantaw. Attached to the giver, to the maker, to the source, to the creator, nga mao ang Diyos. Sometimes, our attitudes are only attached, murtag batang gayang pungad sa material things, merkado, kwarta, bahandi, naata diya. Yung Kristo, kini mga tao ro, murag mga bata, gayang pungad anang merkado, pero kabalo mo,
Kung kita tinuod giyang pungad sa merkado, kay naada ang panginabuhian makapalita. Kung atong usbo ng atong attitudes, di ta mo salig sa tong kaugalingong capacity, di ta mo salig sa dagas tong negosyo, di ta mo salig sa kanastos pagpangumag pagpangisda, salig sa Ginoo. Be dependence to our Almighty Creator, the giver, the source of all things on this earth. And you know what? He will pour all the blessings nga imong gikinanglan once makita niya ng imong kinaiya, attitudes, ang imong batasan nakarelay na ngadto kaniya ang tag-iya sa tanan nga imong panginabuhian, sa tanan nga imong gikinanglan. Moabot kini kas point, di nakakubaan, di naka mahadlo. And this is what I learned to me in my business, atong ginagmay negosyoin ko. Imo na Ginoo, it's up to you. Bless that business. Atong panguma, imo na Ginoo, bahala ka na. Kapaturo kali ko Mingustin, kapaturo kali ko ron og Bombay. Ngano, before nako nagimo, I prayed to God for providence. Atong outreaches, imo na Ginoo, bahala ka na. Atong ministry, usas pinaka gastong ministerios yuta ang mass media using modern technology include, imo na, bahala ka na. Kumbaga, instead, ani ko nakadepende sa ministeryo, wrong nga approach, wrong. Kinanglan, nagdepende ko sa Ginoong mo'y tagiyan ng ministeryo. Nakadepende ko sa akong expertise, giskulahan in farming at sayop na. Kaya nakadepende ko sa Ginoong tagiya sa akong uma ug sa akong nibawaan. Sa negosyo ko nakadepende sayop na. Kinanglan di ko magyong pungad sa negosyo, ari ko sa Ginoong tagiya sa negosyo nga pwede niya punon sa tanang pabor ug panalangin. Instead magsaligtas atong nakatunan profession achievements, ayaw. Pagsalig sa Ginoo nga pwede panalangin na ng imong professions. Aron mahimo kang productive, mo earn kag dakong kwarta, income. Sa dupa, our attitude matters. Ang atong batasan, dako kayo kalambigitan sa panalangig pabor na atong madawat matag-adlaw. Kanus amay tabo, kung mura kag bata nga gayampungad yadto niya, dili sa iyang kreasyon, kundi sa iya, the Creator. Maunang bisyor, nga sa Creator ka gasalig sa imong negosyo, sa imong profession, sa imong panagat, sa imong panguma, sa bisan unsang imong gibuhat sa merkado, salig sa Ginoo, the giver, the author, the initiator, the maker of all these things nga niya kanato. Kumabot sa point nga ingana kaka-dependence, God will release all the favors, all the blessings. Why? Tungod kini abot sa point naka-recognize ka na niya nga siya di ay mo'y dapat unahon the Creator, not the creation. Siya di ay mo'y dapat atong sandigan og dili ang butang nga naa iyang gigama ning kalibutana. Ang tag-iya dapat di ay mo'y atong tuan, mo'y atong ikunik, ang atong kinabuhi, mo'y atong saligan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Instead mo tagbatang gayang pungad sa merkado, sa kwarta, material things, sa paginabuhi nato, bisan unsa nga makuha, i-divert ang imong interest sa tag-iyas merkado, sa tag-iyas kwarta, sa tag-iyas imong panginabuhian, sa tag-iyas imong bahandi nga maong Ginoo. Adto niya kunik, adto i-divert ang imong nauna, adto niya rely, adto niya kunik, adto niya attach. Kung makita sa Ginoo nga ingana ang imong attitudes, ang imong batasan, believe me, He will open the universe. He will open all windows in heaven in order that all the favors and blessings will come into your individual life on this earth. Kanang moabot sa point nga mauna ka nga kung way Ginoo, wa ka mo. Mao ni ang maturity sa atong faith, maturity sa atong conviction, maturity sa atong existence. Kanang niila ka nga without God, you have nothing. This is written in John 15:5. Without me, you have nothing. If you will believe these statements of Christ, nga wa siya, wa ka mo, kabalo mo, musugot mo sa dili, tanang blessings yung i-control, burian niya na in favor of you. Mao nang bisyor sa imong pagpanguma, hala salig sa tag-iyas umahan. Imong pagpangisda, salig sa tag-iyas isdaan.
sa imong pagnegosyo sa merkado, salig sa tagiya sa imong paginabuhian, sa imong profesyon, saligi ang Ginoo sa imong profesyon. Kay mao ni ang maturity sa imong attitudes kung Ginoo ka naka-attach, nakadepende sa imong pagkatao. You know what? Mingon ang mga pundok des merkado, ali, sayaw, nitugtog mi pero wa mo sayaw, nitugtog sad mi og kantas pag-awit sa patay wa mo muhilak. What's this? You know what? Kini usa kini kaulagway sa kahimtang sa tao. Nga dunay panahon that we are rejoicing, we are dancing, we are celebrating, we have our different parties. Kining word party is a combination of two words, part and unity. Meaning, you are united and each member, each person na naa diha sa grupo, kinanglan mo participate or appeal siya. Mao nang gitawag part ka nga nagkayusa, party. Ingan ang kinabuhi na time nga magsadya, maglipay, magudyaka, mag-dancing, mag-party, kay happy ko ka. Mao ni usas mga imahin sa dagway sa tao. Apan dili kalimod beyond to that reality nga ang tao na ay panahon sa kalipay, season of happiness, season of rejoicing, season sa pagmaya, season sa udyaka. Dili kalimod according to our gospel nga mitugtubig awit sa pagpatay pero wa mo muhilak. Napoy season of grieving, season of lamenting, season of what? Pains, agony, sour season, aslom nga panahon sa kinabuhi. And I would like to know niining duha ka seasons, season of happiness or season of agony, season of rejoicing or season of lamenting. Where do you belong right now? Are you in the season of rejoicing because you are happy right now? You are in the season of celebration because you are celebrating for your victory, for your prosperity, for your favors, for your progress? Or you are in the season of your grief, of your sorrow? Nagantos ka, nagbangutan ka, gisakitan ka. Listen to me. Naay gitawag sa atong pagtuon sa farming season, season of rainy season, summer season, cold season, whatever seasons. Nanas panguma. Ang kinabuhi isab moagya na, muratag tanom, moagya na. Nay season nga grabe kang luyaha, season sa imong kaguol, kabalaka, kapungot, walami nga kinabuhi ba? Season ni mos pagantos, season of your sufferings. Muagi ka ana, and no one is exempted. Mauna, if you are in the season right now, don't worry. Remember this, that is only temporary. Temporary na. Wakay bugas ron, temporary na. Wakay kwarta ron, temporary na. Wakay gikaon, temporary na. Nakagibati ron, temporary na. Nagantos ka, kagatiman kag masakitong, temporary na. Kanangin mo masakitong, tiguang na. Mo panaw na. Temporary na. In other words, once moabot sa imong unahuna ang reality, nga kinidang imong season of grieving, lamenting, agony, pains, nga imong gibati ron, your season of sufferings, temporary ron yung tanan, I know, you're happy to persevere, you're happy to endure, nga no, tungod kay kibaw kang temporary ron eh. Kibaw kang lilipas din ang lahat. Muna kung nakaniining sitwasyon na karon, muras pag-awit og patay nga ingon ang mga tao sa Ebanghelyo, wa man mumuhila. Meaning, this is an image sa senaryo sa tao, sa kahimtang sa tao, sa panahon sa tao nga, na panahon yun na tinghilat, tingkagul, tingbalaka. Nabinag na kay problema kanhi, nga wa pa kaka-recover, wa pa kaka-let go, magbalik-balik na. Every now and then, mukalit lang kag kaluya, ka-depress, mukalit kag ka-frustrate sa kinabuhi,
mukalit kag ka-lonely. This is what he called spiritual dryness season sa kinabuhi sa tao. Wala may isimba, wala may iampo, wala may ipangginoo. Dry ang imong kinabuhi. Pero, listen to me, according to Luhia, once you will experience like this in your life, that is an indication, that is a symptom, sign that you are growing spiritually. Pag moabot sa punto nga niabot ka sa season of agony, lamentation, pagbangutan, kaguol, kabalaka, usana ka itimaan nga nitubo ka spiritually. People of God, kung niabot sa punto nga ingani ang imong karong gidangatan, o lami ang imong dagas kinabuhi, susama kas gisutas ebanghelyo na ay tugtugs patay, apan wa sila muhilak, meaning ang concept nga naaday panahon nga dapat ato ning agian ang pains, ang paghilak. Ako, I experienced different seasons of my life in working in the vineyard of God. Kasi klaseng seasons, na seasons nga malipayon, na season nga luha, sakit, frustrations, hinanakit, disappointments, kay ubos, ako nang gipangagian. Ako ning nagian kining season sa pains, pagbangutan, kaguol, giagian ko ni. And you know what? Ingon ang mga eksperto, do not escape from the season of life. Take it. Agi ini. Kay mao man ay gitawag og immunity of our nervous system. Ang atong nervous system kadugayan natong simhot anang baho sa garbage. Kung ang garbage area duol og balay, kadugayan di naka bahuan. Ngano, na immunize ka. Relax na ka. Di nakapiktuhan, bago pa apektado ka. Pero kadugayan di na. Ngano, tungod ka na immunize ka. This is my point. Sa diha nga sakitan ka, naguol ka, nabalaka ka, niabot sa panahon nga nagsuffer ka, agi ina. No turning back. Face it. Atubangan na. Take it. Feel it. Cry. But with a hopeful attitude. A positive attitude. Na kining tanan mo labay, temporary ni. Believe me. Kinirabang atong mga sakit, kaguol, kabalaka, are allowed by God. Ngano? Kay gimanso ka. Kay naay umaabot, probably dakong problema. Di ka naapektuhan. Why? Kaya nakasuway kang gisakitan. Na-immune ka na. Hamay mas dako nako og kasakit nga gibati when my firstborn baby lost or when my ministry was lost. What do you think? Simpre, masakit ang akong anak. Hamay una. Akong anak na wag una. Usa ang ministeryo. Ako ning gibalik for you to understand what I mean. You know what I realize? Ang kamatayon sa among firstborn baby Paul Anthony, it was a preparation. Ang pains, both of us with my wife, because we were prepared long years ago. Kay naaday may atubangon nga laing anib sa among kinabuhi. Kauwaw, sus Ginoo, sakit, frustrations, nimbati ko unfair ang palibot, unfair ang mga tao, bias ang mga tao, bias ang judgment, niabot ko sa point ingana. Pero why I survive? Ako itong i-attribute sa akong past, pains, agony, sa diyang ang akong anak nawa. Nakasurvive man me with my wife. After 1 year, nakarecover akong wife. Then, back to normal ang among journey, here in Hagna. Pagdagag pila ka tuig, gisakitan ng pumigbalik, nakasurvive, ngano, para nako murag na immune ako. And this is my point. Pag moabot sa point nga sakitan mo, problema mo, bankrupt mo, inyong negosyo hinay, dagan mog utang, dagan mog kasakit, dagan mga taong igukod ninyo, dagan mga taong diganahan ninyo, hunaunaan ninyo, gitugo tas Ginoo nga mag-antos ka. Kaysa pagkatinuod na kakitang ginusunahan, Sirach 42:18-19, probably God is preparing you. Kay naakay banggaan, gada ko problema kasakit, giandam ka lang at this very hour, mao nang take it, feel it, cry.
Hilak kung sakitan ka. Be positive in the midst of these negative circumstances. This is the season of agony. Nay panahon nga kinanglan muduyog ka ni. Kinanglan imo ning agian sa kinabuhi. Kay kung imo ning agian, mamatured ka, mulig-on ka in your character, in your attitudes, pagbanggaan kag problema along the road of your journey on this earth. Kay inevitable man na, di man nakapugna ng mga problema, mukatawa ka lang. Why? Daghan na makagiyagian. Like what happened to me. Namatay kong anak, nawang ministeryo nga atong gialagaan for how many years. Pero kabalo mo karon, libakon ta, banatan ta, na mga problema, mubangga sa pamilya or sa atong ministeryo, kabalo mo ang akong reaction, di na ko mo react. I'm not reactant anymore. I smile. Ko, sisiw. Kasurbahay buli ko sa mga grabing kasakit, karon pa. Sa ito pa, ang concept na ko, the more nga akong gitake ang pains, kaniagi ko different seasons of agony, sufferings, weeping, mourning, lamentation, murag kinabuhi nga namatyan ba? Anak agi kung namatyan, tinuod man na. Or else, something is lost sa imong kinabuhi. Muagi ka, atubangan na, ayog, dagan, backward, atubangan na. Kung dugay, ticket. Ako bitang kaso sa una, 1 year pa man after, usa gireveal, nga wa day ko'y kay sa kwarta. Wa ko'y kay sa kwarta. Mao ni tinuod kato akong kaso, pero 1 year na akong inantos, pains, agony, grabe nga akong kabalaka, pero kabaw mo gitugo to sa Ginoo aron matured ko internally, psychologically, in my attitudes, in my character. Karon lahi akong pananaw sa kinabuhi. Mga komentaryo, never mind. Mga issue, batikos, never mind. Unsa pa may gusto ninyo. Mao ni akong concept sa to pa, kung imong agian kining mga sakit kay ubos, kining way lami nga kinabuhi, kung maabot sa puntong makauna kang temporaryo rin ganahan ka mo padayon, kay temporaryo ra gud, di magdugay. Unya aware ka nga kining imong sitwasyon ron nga negative, way lami, nag-antos ka, way taong nakaikyos ani. Kung niagi ka, nakasuway ka, niningutluwa, endure, persevere. Ngano, there is a blessing, favor, there is a breakthrough ahead of your suffering. Ingon si Bonaparte Napoleon, victory belongs only to the most persevering. Nganong mingon si Napoleon Bonaparte ni ining statements, victory belongs to the most persevering. Kay ang tao nga successful ni agi na sa season of dryness, season of pains, agony, lamentation, season of gripping, season nga way lami sa kinabuhi, ni agi ni ang tao ana, why exempted? Mao nang take note, instead having a victim mentality, have a victor mentality. What is the difference between having victor mentality and victim mentality? Kung naka sa point of victim mentality, kinakong kinabuhi way lami, wa nagikoy kapalaran, gisilutan ko sa Ginoo, gitunglo ko sa Ginoo, saa ni nako, saa is kong katigulangan, kung naara ka diha, nakastak ang imong una-una, ang imong pagtuo, probably you will have a miserable life. Upon if you will change your attitudes, your mentality, your behavior towards the season of your sufferings right now that you are in, kanay kabayanis kung kinabuhi temporary ni, I know I can surpass this, I know I can overcome all these sufferings, this season of my life. That is having a victor mentality. Monang, it's up to you. Unsay imong gusto, victor mentality or victim mentality. On the other hand, kung nakas panahon sa imong pagudyaka, pagsadya, nakas panahon sa imong kalipay, kabalo mo, gitugutan sa nas Ginoo. Why? Aron makatilaw ka. Unsa kabuutan ang Ginoo
mo nang gitagaan kaniya og season nga magsadya, mag-celebrate, maglipay kay midaog ka, na-achieve, dagan kag income, dagan kag ginansya, nahuman sa inyong pamilya, nakagitabangan nga nahuman, nakaplagan, angay ta magsadya. Ngano, hinatag na sa Ginoo for us to rejoice. And this is what I discovered sa youth encounter. Nga ang tao dili ka-appreciate unsa ang bugnaw kung wa sa gikan sa init. In reverse, di siya ka-appreciate sa unsay kainit kung wa sa magikan sa bugnaw. In other words, kung ang kinabuhi passive, pulos ng kalipay, way kag og kabalaka, di ka ka-appreciate unsa ang kalipay. Di ka kang nag-atimas imong lawas ug di ka kagig sakit. Di ka kanuna og atiman sa imong asawa ug wa ka aksunig buwag. Kaya matong panila, unya ni ma-appreciate ang butang paglayo ka. Like a mountain. Pag naakas mountain, at the top of the mountain, sometimes di mo appreciate ang beauty sa mountain. But if you are apart, far, in a distance, looking at the mountain, ana ni mo appreciate ang beauty, ang curve sa maong mountain. Like, mayong volcano, attractive nindot if you are in a distance. Pag tuwa ka dito, probably di ka ka-appreciate. Kay habog, dang sagbot, pero layo, anindot. Ingani ang life. Di ka ka-appreciate sa kalipay kung di ka kaagig kasakit. Di ni mo ma-recognize ang kasakit kung di ni mo matilawan ang kalipay. Ang kinabuhi, duha. Na'y kalipay, na'y kasakit. Niningtak na, where you are in, where do you belong? You are in the season of rejoicing or you are in the season of suffering. Take note, kining duha kakahimtang sa tao are both temporary. Ang kalipay di na dumalayon, gipatilaw kas Ginoo apan moabot ang panahon nga nasa season sa sorrow, seasons kaguol ug kabalaka. Mao na, if you are happy, if you are rejoicing, take it. Grab this privilege and opportunity that you are happy. Kay later on, nanapila yung season imong atubangon. Unya, inigumana po di mo atubang ining season of grieving, lamenting, season of suffering, malipay na po ka. Ingani ang life along the road of our journey until our last breath. Naikalipay, naikasakit, naikalipay, naikasakit. Di ka kaikyas, nay panahon malipay ka, overwhelmed ang imong paminaw. That's the work of God. Nay panahon nga grabe imong kagug kabalaka, that is allowed by God. Pero kabalo mo, ang rason nga nung tagaan kag kalipay sa Ginoo, aron mahimo ng energy booster nimo, aron mahimo na nga vitamins nimo, supplier of your energy, in order that when you will pass, once you will undergo this season of sufferings, you can persevere, you can overcome. Why? Kay gitagaan kas Ginoo og energy. So pa sa panahon na mag-celebrate ka, you are gaining energy. You are gaining power. You are gaining strength. Kanang bitong happy ka, ligon man ka. Kanang happy ba? Pero mag-uol ka, mabala ka, huwag kusog, luya. So pa, kinida yung mga kalipay nato, achievements, blessings, favors, dakong ginansya, kanang atong mga establishments nga atong napundar, gituyo nas Ginoong itugutan ka. Ngano? Kay bawang Ginoo, anak ka, ulian, anak ka, mabalikan og kusog, makabaton ka og strength, kay aron sa panahon nga muagi ka na sa season of sufferings, kaya nimo. Ngano? You're strong to face all the season of sufferings nga imong agian sa kinabuhi. Ingani ang Ginoo pagmulihok sa tao. Mao na kini ding ato mga kalipay, kini ato mga achievements, kini mga pabor, panalangin gituyo nas Ginoo. Ngano? Aron mabati nimong naa siya, mabati nimo nga mahal kaniya bisag ingana ka kadautag ka makasasala, tagaan ka nagkalipay, pero you know what? Beyond to that, gituyo nas Ginoo kay gusto siya nga kana mahimo nimong energy booster kay musugod kag sa dili na amay season sa kinabuhi nga way lami, makasurvive ka. Makamove-on ka. Makapadayon ka. Ang ako lang advice ninyo, sa panahon nga moabot
sa season of sufferings, ayaw gid ninyo kalimti nga ang Ginoo gatugot ni ini nga mahitabo ni sa imong pagkatao kay naa say maayong plano, purpose ahead sa imong kinabuhi. Tanang panghitabo, believe me, na ay purpose ang Ginoo nganong iyang gitugutang mahitabo. Kay pwede man di niya himuon ang usa ka butang, pwede mang iyang kontrolon, pwede mang di niya pahitabuon, pero nganong mahitabo man, nasakitan ka, naguol ka, nabalaka ka, nagantos ka, anong gitugutan man, nasa tuyo. That is the period, testing period, that is the season of testing. Gisukod ka how loyal you are to Him, how faithful you are to Him. That is the season of testing. Muagi ka na. Kay kung maka-overcome ka, tagaan kagantis Ginoo in the long run sa imong pag-antos, sa imong mga kasakit. Ang nindot pagidana, ikaw mismo within you na develop, may matured, milig-on ka. Mao na if you want to have a constant joy and happiness, not in circumstances but within, mao ni akong ibili ninyo. Kining problema kasakit, mawa na, di na mawa, musugot mo sa dili. Inevitable, di nakapugan, reality of life. Mamatay ta, magantos ta. Pero there is joy within. In spite that you are in a negative circumstances sa imong kinabuhi, but pwede kang magmalipayon. May tabo lamang na magmalipayon ka ug moagi ka sa season of testing, sa season of sufferings, once your character, your attitude is developed. Ang imong batasan is developed. Ang imong character is developed. Ang imong internal aspect is developed. Mao na kung niabot sa punto nga nagantos ka, naguol ka, kay kwarta, nakakag-utan, may problema, hala, allow your internal aspect nga ma-develop, mo grow, mo mature, ngano, kay sunod panahon, banggaan ka, di nakaapektuhan, happy gapong ka, panatag imong kalooban, peaceful imong kalooban, ngano, kay bisan bidya ang imong gidangatan, pero kana develop ang imong karakter, happy ka, peaceful ka, in your journey on this earth. Ug mao ni ang akong gi-practice. Are you thinking nga exempted ko sa problema, sakit, pagsuway? No way. Pero why? I am happy. Tungod ni sa akong gipangagiang way lami, akong gipaningkamutan nga niining season of testing, season of sufferings, season of pains, akong gipaningkamutan nga anhi ko mo grow spiritually, psychologically, emotionally. Karon banggaan ko mga problema kasakit, wa na. Mapiktuhan pero mild na kayo. Unlike before nga, gamay ran kasikas, react dayon, affected kayo. Di pareha in the present time nga, ngisi-ngisi lang. In fact, I'm preaching here every day. Kung affected pa kus na itabong, di maayos kung kinabuhi, I will not be here. Sometimes wa ko diri, tungod kay wasag ko diris, hagna, usawa na ko pagwali. Pero if I'm here, ngayon mo, exempted ko sa problema, kasakit, pagsuway, wala. Pero nganong happy ko everyday, nganong nakasurvive ko in preaching the gospel everyday, nganong I'm here alive everyday. As what I've said, bisan pas negative circumstances, wala lamang naitabo sa pamilya namo, sa negosyo, sa panguma, sa unsay akong gipangbuhat sa ministeryo, mga losses na to, kabalo mo, na-develop man ang akong karakter. Happy man ko bisan pa niining mga di maayong pangitabo. Ug mao ni gusto sa Ginoo nga imong himuon ug mahitabo sa imong kinabuhi nga mugro ka spiritually, mugro ka internally, mugro ka in your character, in your attitudes, emotionally, psychologically. Ngano, bisan pag mo abot sa panahon nga mubalik ang season of testing, season of sufferings, kay cycle maning life, season of rejoicing, season of testing, season of dryness, season of suffering, magtuyok-tuyok nis kinabuhi until your last breath. Pero di na babag nga di ka magmalipayon. Kay kining kalipay is a decision nimo. Mahitabo na kung ni-matured ka internally, kung ni-matured ka in your character, in your attitudes. Mao nang ayaw ka mad. Don't be mad.
Do not complain to our Almighty and living God for allowing you to have this season of sufferings in your lives. God allows that to happen to you because He loves you. He wants you to be developed in your character, in your attitudes, in your psychological aspect, in your emotional aspect, in your spiritual aspect, in your internal aspect. That's why He allows you to cry. He allows you to experience sufferings, pains, and agony, season of testing, season of dryness, pagbuot na sa Ginoo iyang gitugutan for your benefits. As what I've said, kung nakita sa Ginoong may grow ka internally, spiritually, ang panalangin, pabor, grasya will come. Sa tupakining panalangin, pabor, milagro, panalangin, tabang sa Ginoo, i-release niya na, sila makita niya na na-develop ang imong karakter, ang imong attitudes. You got me? Mo na nga akong concept karon, ang kinabuhi na panahon nga mutugtog og sayaw, meaning time of happiness. Na panahon mutugtog awit sa paglubong, panahos kaguol. And finally, you know what? Iyon si Kristo, si Juan nagpuasa, di na nyo giyawaan. Ako mikaon with the sinners, with the tax collectors. Iyon mo ako ulit og palaubog, kabalo mo ang buti pasabot ni Kristo sa mga sirado og utok o kasing-kasing. Bisag unsa himuon nilang Juan, pareha man sila nga mga alagad, wa toy hinungdan, pangitaan jug bikil, kay mao ni tinuod. Kung prejudice na gali ka sa kasing-kasing sa uban, pangitaan di kag bikil, pangitaan kag apan, pangitaan kag sayop. Mao ni utok sa tao, pero utok sa Ginoo dili ingana. Pananaw sa uban, dautan ka, panas Ginoo, buutan ka. Panas uban, bidya ka, panas Ginoo, gwapa-gwapo ka. Meaning, Isaiah 55 verse 8, ang utok, matas Ginoo lahi kaysa utok panaw sa tao. Yung Kristo, si Juan gisaway, ako gisaway, referred sa kinaiyas mga tao sa palibot. You know what? Ang mga tao sa palibot nimo, probably lahi o pananaw nimo. Dautan ka, bidya ka, pangitaan kag bikil. Pero our living God, dili sama nila. Proud ang Ginoo nimo, mahal ka niya, tanaw niya nimo, buutan ka, tanaw sa Ginoo na kay potensyal nga makahimog unsay maayo nining kinabuhi. Mao nang don't mind what the other people are seeing towards you. Please beware of what God is saying to you, that you are His beloved child, you are His creation, you are a champion for God. Mao nang don't mind what the other people are seeing towards you. Kunaw na nga anak kas Ginoo, kunaw na ang unsay isultis Ginoo diha nimo. Ang gisultis Ginoo nga positive towards you, mao na not the negative words nga imong nadungog sa mga tao sa palibot nimo. Ang akong point lastly, instead mga tao imong paminawon, silang comments nimo, ilang pagsaway nimo, bikil nila nimo, don't mind. Ang una-una ang Ginoo, once down ka, depressed ka, because other people are commenting you, are saying malign words towards you, read the scriptures, because this is the love letter of God for you, nga imong basahon aron makasabot ka sa unsay ang gusto sa imong pagkatao. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, Healer, Provider, the source of all miracles na imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Ako magampo nga kung moabot sa panahon nga nag-happy mo, rejoice, gain the strength in preparing sa season of testing and suffering. Ako mag-ampo na moabot gali sa panahon that you are in the season of sufferings, that you can survive, as I declare healing, miracles, blessing in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa malgabirin. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you. Daghang salamat